Hello guys, our topic today is about LED backlight tester. Okay, I will show you how to use it and how to test the LED backlight or LED diode. So dahil ngayon ay nasa LED era na tayo, no? Mahalagang malaman natin kung paano gumamit ang LED tester at paano mag-check. So lahat kasi halos ng mga ilaw ngayon is LED na rin. Maging ang mga LED TV katulad ng nakikita nyo ngayon sa ating screen. So yan ay LED backlight ng LED TV. So i-check natin yan, ipapakita ko sa inyo, then bibigyan ko kayo ng konting explanations. So stay tuned until the end of this video. Meron tayong LED backlight dito. So 6 na bulb siya, hindi ko lang mapakita ng buka dahil sa angle ng ating camera, pero 6 bulb siya, no? So ayan siya. Ang reading niya is 15.6. So, ang technique lang dyan, para malaman nyo kung ilan ang individual voltage, so ilang voltahe ang ilaw na yan, is i-divide nyo lang sa reading nyo yung number of bulbs. Okay? So, paano naman kung halimbawa may pundi or may busted na bulb dyan sa LED backlight na yan? So, ano magiging reading natin? So, natural, hindi po iilaw kapag ni-read natin yung pinaka-supply niya. Nag-inject tayo ng ating voltahe do sa supply ng backlight, is wala siyang ilaw. So it means may busted doon. Munti ko nga palang malimutan, no? Bago tayo mag-inject ng voltahe is make sure na tama ang polarity ng pag-i-injectan natin. Okay? So hanapin nyo lang yung supply, then hanapin nyo lang yung polarity, then kung positive ng test probe, dapat sa positive ng supply, then negative sa negative supply, para supplyan niya lahat ng buong LED strip or LED backlight. So, maiilaw dapat lahat. Okay? Then, once na umilaw lahat, so, pwede nyo nang alamin kung ilang voltahe ang LED bulb na ginamit. Base dun sa display ng ating LED tester. So, check natin ang isa na to, no? So, alamin natin kung ilang voltahe nung pinakang bulb niya, bawat isa. Okay, according sa display na nare-read ng ating LED tester. So, let's try this one. No? So, we have 15.6 reading. So, and we have 6 bulbs. So, it means each bulb has 2.6 volts. Or 3 volts if you want to buy a replacement. So you cannot buy 2.6, just 3 volts. At ganyan lang po kadali natin gamitin yung LED tester na yan, no? So nakalimutan ko palang sabihin, konting para sa ating safety, na ang tester na ito ay umaabot ng 300 volts DC, no? Medyo mataas siya. So avoid touching the test probe, no? And make sure to turn off the tester when not in use. Okay, para maiwasan natin ang pagdidikit ng test probe na maaari kasira ng ating LED tester. Okay, let's do some testing again. No? So, bawat isa i-check natin. So, 2.6 volts reading. Yan, 2.6 din. So, lahat yan 2.6. So, kung yan ay 6 bulb is 15.6. So, kaya lang, pag magpapalit ka niyan, wala ka mabibiling 2.6 volts. Ang available is 3 volts. Okay? So, round up nyo lang. Okay? Ganyan lang kadali. Napakahandi ng ating tester na ito, no? Mura lang siyang nabibili. So, nabili ko lang yan online. So, meron nyo sa Shopee, Lazada. So, hanapin nyo lang. Okay? So, ayan. Hinahanap ko yung ating mga test point. So, kasi ang mga test point, malapit lang lagi yan, Ulitin lang natin, malapit lang yan sa bulb. Okay, yung mga test point niya. But yung supply, laging nasa dulo yan or nasa gitna. Yung pinaka-supply niyang LED bulb. Meron din tayong ibang mga TV na gumagamit ng LED beads, no? Katulad yung nasa picture, sa screen na inyong nakikita. So, pwede rin gamitin yan pang testing. Okay, so para malaman nyo kung nasaan na mga faulty bulb. Medyo tricky ang pagtetest nito, no? So, physical ang testing lang natin nito. So, i-inject lang natin, then
kapag nakita natin na may hindi umilaw, so papalitan na lang natin. Iba't ibang klase ng LED bulb natin makikita, no? Lalong-lalo na yung sa LED TV na meron tayong round shape, curve, at saka yan nga yung mga beads, LED beads. Hopefully may natutunan kayo dito sa ating mini vlog about sa ating LED tester ng ating LED bulbs. Okay? So maraming salamat sa pagtutok, at kung kayo mayroong katanungan, mag-leave lang kayo ng comment or dun sa ating page or dun sa ating channel. Okay? So maraming salamat and God bless. Keep on fixing sa mga kapwa ko technician. So habang may buhay, may pag-asa tayo. So alam mo na natin na medyo mahirap ang buhay at mahirap kumita ngayon. Is tiyaga lang. Okay? Kapag may tiyaga, may nilaga. Okay? So thank you very much and God bless to all of us. Thank you.